Kahit kailan, hindi ka naging sapat para sa anak ko, Wina. Tignan mo ang nangyari sa kanya dahil sa walang hinto mong paghingi ng atensyon at dahil sa kawalan mo ng class. Your poverty is a disease that poisoned my son's life. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng hallway ng ospital. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay tila nanggagaling sa isang malayong dako. Nakatayo si Wina sa gitna ng malamig na pasilyo, ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng pulang papel. Ito ang relo na pinag-ipunan niya sa loob ng maraming buwan. 7 araw siyang hindi kumain ng tanghalian, tanging tubig lamang ang laman ng kanyang sikmura para lamang mabili ang lumang Rolex na ito na matagal nang inaasam ni Ricardo. Ngayong araw ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Akala niya, ito na ang sandali ng kanilang muling paglalapit, ang muling pag-usbong ng pag-ibig na tila unti-unti nang namamatay sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang sorpresa ay napalitan ng isang malagim na bangungot. Isang tawag mula sa ospital ang bumasag sa kanyang mundo. At sa pagdating niya rito, hindi ang luha ng pasasalamat ni Ricardo ang sumalubong sa kanya, kundi ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Mawalang galang na po, ma'am. Ang tinig ng doktor ay mababa at puno ng pag-aalangan. Pero kailangang malaman ninyo ang totoo. Ang pasyente ay dinala rito matapos magkaroon ng stroke habang nasa loob ng isang hotel room kasama ang isang batang babae. Ayon sa mga nakakita, mabilis na tumakas ang kasama niya nang mawalan siya ng malay. Parang huminto ang tibok ng puso ni Wina. Ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ng doktor ay tila mga huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Ricardo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, ang lalaking pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay nahanap sa isang silid, kasama ang iba sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Dahan-dahang kumawala ang kahon mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog ng tumama sa semento, ngunit para kay Wina, ang pagbagsak na yon ay ang huling tunog ng kanyang gumuhong pangarap. Ang salamin ng relo sa loob ay marahil ay nabasag na, tulad ng kanyang puso na ngayon ay pira-piraso na sa ilalim ng kanyang mga paa. Huwag kang tatanga-tanga riyan! Muling bulyaw ni Doña Imelda, sabay hablot sa braso ni Wina ng buong lupit. I cannot let the Gatchalian name be dragged through the mud. Isang malaking skandal ito kung malalaman ng media at ng mga business partners namin na ang anak ko ay inatake sa isang murang motel. Pero mama, si Ricardo po. Nagtaksil siya sa akin. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Wina ay isang pabulong na daing, puno ng hindi maipaliwanag na pait. Isang mabilis at malakas na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkalingos ng kanyang ulo at ang lasa ng sarili niyang dugo ay unti-unting kumalat sa loob ng kanyang bibig. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapding nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Shut up, you useless woman! Rinit ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ka naging napakabusabos at boring na asawa, hindi maghahanap ang anak ko ng iba. You drove him to that hotel room. Ngayon, heto ang gagawin mo. You will sign this document. Aaminin mo na ikaw ang nagpabaya sa kanya, na iniwan mo siya sa bahay habang nagpapakasaya ka sa kung saan, kaya siya inatake ng high blood. You will take the blame to save the Gatchalian reputation o hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Ang mundo ni Wina ay tila umiikot. Ang puting ilaw ng ospital ay nagmistulang mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya.
Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa, ang tila pagkawala ng pakiramdam sa kanyang buong katawan. Nakatayo siya roon, nag-iisa, sa gitna ng mga taong dapat ay pamilya niya, pero sila pa ang unang bumibitay sa kanya. Tumingin siya sa nakabukas na pinto ng ICU kung saan nakaratay ang asawang tinalikuran ang kanilang sumpaan. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa 10 taon ng pagsisilbi. Sa mga gabing hindi siya natutulog para lamang masigurong mainit ang pagkain ni Ricardo. Sa mga araw na nilunok niya ang lahat ng insulto ng kanyang biyenan dahil sa paniniwalang sapat na ang pagmamahal para mabuo ang isang pamilya. Ngunit lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang kamalayan. Isang tanong na tila walang sagot sa mundong puno ng kalupitan. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob na ito gamit ang sarili kong dugo at luha? Nananatiling nakayuko si Wina. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukhang namamaga. Hindi siya gumagalaw, hindi siya sumasagot. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahina at paos na tunog ng kanyang hininga, na tila isang kandilang unti-unti nang nauubos sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang mansyon ng mga Gatchalian ay hindi isang tahanan para kay Wina. Ito ay isang gintong hawla na may mga rehas na gawa sa utang na loob at malulupit na salita. Pagkatapos ng trahedya sa ospital, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila naging piping saksi sa kanyang dahan-dahang pagkamatay. Ang hangin sa loob ay mabigat. Amoy gamot at amoy ng unti-unting nabubulok na mga pangarap. Wina, ang bagal-bagal mong kumilos. Hindi mo ba nakikitang kailangang punasan ng asawa mo? Ang bulyaw ni Doña Imelda ay nanggaling sa itaas ng hagdanan, sapat na malakas para mabasag ang katahimikan ng sala. Nagmamadaling umakyat si Wina, dala ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa kakalaba at kakalinis. Ang mga daliri ay nanginginig sa pagod. Pagpasok niya sa silid, tumambad sa kanya si Ricardo na nakahiga sa kama. Ang lalaking dati ay matikas at puno ng buhay. Ngayon ay nakatingin sa kisame na tila isang biktima ng tadhana. Ngunit alam ni Wina ang totoo. Ang bawat pagdaing nito ay tila isang kumpas ng konduktor sa isang dula-dulaang sila-sila lamang ang nakakaalam. Wina, ang sakit ng ulo ko. Bakit ba ang tagal mo? Ang boses ni Ricardo ay mahina, puno ng pagpapaawa. Inabot nito ang kamay ni Wina at hinawakan ito ng mahigpit. Ngunit hindi ito hawak ng pagmamahal. Ito ay hawak ng isang taong ayaw bitawan ng kanyang alipin. Don't leave me, please. Ikaw lang ang inaasahan ko ngayon. Hindi makasagot si Wina. Paano niya sasabihing ang bawat haplos niya sa balat ng asawa ay nagdudulot sa kanya ng pandidiri? Na sa tuwing tinitignan niya si Ricardo, ang nakikita niya ay ang hotel room na binanggit ng doktor. Ngunit sa tuwing balak niyang bumitaw, laging nakabantay si Doña Imelda sa pinto. Tila isang buwitreng naghihintay ng pagkakamali. Huwag kang mag-inarte, Wina. Isipin mo na lang na kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa lansangan. Muling singhal ng matanda. Lumapit ito sa kanya at walang pasabing hinablot ang bag ni Wina na nakapatong sa silya. I'll take your phone and your savings. Simula ngayon, lahat ng perang kikitain mo o anumang meron ka ay mapupunta sa hospital bills ni Ricardo. Consider this as your payment for the shame you brought to this family. Pero mama, pambili po yun ng gatas ni Maya. Wala na po kaming matitira. Pakiusap ni Wina. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. Huwag mo akong mama. Wala akong pakialam. Matuto kang magtipid. At huwag na huwag kang susubok na tumawag sa kahit kanino. You are restricted in this house. Magpasalamat ka at hindi ka namin pinalayas. Isang malakas na paglapat ng pinto ang naging huling tunog na narinig ni Wina bago siya muling iniwan sa dilim ng silid.
Gabi na nang makababa si Wina sa kusina. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Sa isang madilim na sulok sa tabi ng lababo, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato. Ito ang larawan ng kanyang ina na pumanaw noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, hinaplos niya ang mukha ng ina sa litrato. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak, basang-basa ang papel na tila nakikiramay sa kanyang pait. Nay, bakit ang hirap? Sabi niyo po ang pag-ibig ay nagpapalaya. Pero bakit ako? Parang nakakulong sa impyerno. Bulong niya sa hangin. Sa sandaling iyon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang isiping kailangang protektahan si Maya. Si Maya ang tanging kayamanang natitira sa kanya sa gitna ng mga lobong nakapaligid sa kanila. Dahan-dahan niyang itinago ang litrato nang makarinig siya ng mga yabag mula sa labas. Ang bawat hakbang na papalapit ay tila isang babala. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at pilit na itinayo ang sarili. Kailangan niyang maging matatag kahit na ang pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basahan na tinatapak-tapakan ng pamilyang Gatchalian. Habang naghahanda siya ng huling gamot ni Ricardo, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ng pamilya. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa labas at ang boses ni Doña Imelda na tila masiglang-masigla. Isang bagay na hindi niya naririnig kapag siya ang kaharap. Lumabas si Wina sa kusina upang tignan kung sino ang dumating. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya ang isang babaeng nakatayo. Maganda ito, bata, at nakasuot ng isang mamahaling damit na tila hindi angkop para sa isang yata. May dala itong malaking maleta at may ngiti sa mga labi na hindi nakakarating sa mga mata. Wina, heto na ang bago nating kasama sa bahay, wika ni Doña Imelda na may halong pangungutya sa boses. Siya si Bella. Mula ngayon, siya na ang magsisilbing private nurse ni Ricardo. At dahil kailangan niya ng matutuluyan, sa kwarto ninyo siya matutulog. Ikaw, doon ka muna sa sofa sa baba. Nabitawan ni Wina ang hawak na baso ng tubig. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila ang dahan-dahang pag-apaw ng kanyang pasensya. Tumingin si Bella sa kanya, isang tingin na puno ng tagumpay at panuno. Sa likod ng mga matang yon, alam ni Wina ang katotohanang mas malupit pa sa sampal ni Imelda. Ang babaeng ito ang kasama ni Ricardo sa hotel. At ngayon, ipinasok siya ng kanyang sariling biyenan sa loob ng kanilang tahanan. Ang gabi ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang likod. Nakahiga si Wina sa sofa sa sala, ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa ilalim ng isang manipis at butas-butas na kumot. Ang bawat inggit ng lumang kahoy ng hagdanan ay tila isang babala na ang kanyang mundo ay patuloy na guguho. Sa itaas, sa silid na dapat ay sa kanya, naroon ang asawa niyang nagtaksil at ang babaeng pumatay sa kanyang dangal. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Wina. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang likod ay kumikirot sa tigas ng kanyang tinulugan. Wala siyang oras para magpahinga dahil ang bawat minuto sa bahay na ito ay kailangang bayaran ng serbisyo. Wina, nasaan na ang kape ni Bella? At ang oatmeal ni Ricardo, bakit wala pa? Ang boses ni Doña Imelda ay pumailan lang mula sa dining room, kasing talas ng isang latigo. Nagmamadaling pumasok si Wina sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos sa gitna ng usok ng kalan. Pagpasok niya sa silid kainan, nakita niya si Bella na nakaupo sa tabi ni Ricardo. Nakasuot ang babae ni Isay ng isang manipis na pantulog na sutla. Isang bagay na hinding-hindi papayagan ni Imelda na isuot ni Wina noon. Dahan-dahan, naman Wina, baka matapon niyang dala mo. Wika ni Bella, ang kanyang tinig ay puno ng kaplastikan. Nurse ako ni Ricardo.
Kailangan ko ng sapat na lakas para maalagaan siya ng mabuti. Right, Ricardo? Tumingin si Ricardo kay Bella ng may halong paghanga. Pagkatapos ay lumingon kay Wina ng may pandidiri. Ayusin mo naman ang pagkilos mo, Wina. Masyado kang maingay. At pakitimplahan mo uli ang kape ni Bella. Masyadong matamis. Nanatiling nakatayo si Wina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tray. Asawa mo ako, Ricardo. Hindi ako katulong dito. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kutsara ang bumasag sa usapan. Tumingin si Doña Imelda kay Wina ng may panlilibak. Asawa? Isang asawang hindi marunong mag-ayos ng sarili? Tignan mo ang hitsura mo, Wina. Para kang basahan. Magpasalamat ka at dinala ko rito si Bella para gawin ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa anak ko. Ngayon, sundin mo ang sinasabi niya kung ayaw mong lumayas ng maaga. Pumunta si Wina sa tabi ni Bella upang kunin ang tasa. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, sadyang ikinilos ni Bella ang kanyang siko. Ang mainit na kape ay tumapon sa likod ng palad ni Wina. Ang balat niya ay agad na namula at ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang braso. Ngunit sa halip na sumigaw, nanatiling tahimik si Wina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tasa. Hindi niya ipapakita sa kanila ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang tela at sinimulang punasan ng mesa. Ang bawat haplos niya ay puno ng pigil na galit. "Oh my God, I'm so sorry. Nagulat lang ako." Wika ni Bella habang nakangiti ng palihim. "Wina, pakicheck na rin yung bedsheets sa itaas. May mga mantsa na kasi. Kailangang palitan para presko ang tulog ni Ricardo." Ang bawat salita ni Bella ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Wina. Alam niya kung anong mantsa ang tinutukoy nito. Alam niya ang kababuyan na nangyayari sa itaas habang siya ay nagdurusa sa baba. Lumipas ang maghapon na tila isang walang katapusang paghihirap. Ang tanging nagpapanatili sa katinuan ni Wina ay ang kanyang anak na si Maya. Kapag nakikita niya ang inosenteng mukha ng anak, tila nawawala ang pagod sa kanyang mga binti. Ngunit alam niyang hindi na siya makakapagtago sa dilim ng matagal. Nang sumapit ang gabi, muling bumalik si Wina sa kanyang sofa. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga nakatagong kasalanan. Habang nakapikit siya, isang tunog ang nanggaling sa itaas na palapag, ang mahinang pagbukas ng pinto, at ang tunog ng mga yabag na patungo sa silid ni Ricardo. Pagkatapos, ang katahimikan ay napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Mula sa kanyang kinalalagyan, malinaw na narinig ni Wina ang mahinang halakhak ni Bella at ang malanding boses nito na tumatawag sa pangalan ng kanyang asawa. Ang bawat tunog ng kanilang kaligayahan ay tila mga karayom na itinusok sa puso ni Wina, paisa-isa, hanggang sa wala na siyang maramdaman, kundi ang manhid na sakit. Napatakip si Wina ng kanyang mga tainga. Ang kanyang buong katawan ay nangangatog. Ang hangin sa sala ay tila nauubos. Nakatingin siya sa kisame. Iniisip kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pagpapahiya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang bawat tao ay may isang bagay na nagsisilbing huling sinulid na nag-uugnay sa kanila sa kanilang nakaraan. Para kay Wina, iyon ay ang isang manipis at kupas na kadenang pilak na may maliit na locket, ang tanging naiwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hindi ito ginto, hindi ito nagniningning tulad ng mga alahas ni Doña Imelda. Ngunit para kay Wina, ito ang kanyang buong pagkatao. Isang hapon, habang abala si Wina sa paglilinis ng maruming labada ni Bella, narinig niya ang kalantog ng mga gamit sa kanyang maliit na sulok sa ilalim ng hagdan. Nagmamadali siyang pumunta roon at natagpuan ang kanyang biyenan na hinalughog na ang kanyang kaisa-isang kahon. "Mama, ano pong ginagawa ninyo sa mga gamit ko?" Ang tanong ni Wina. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Dahan-dahang humarap si Doña Imelda
Hawak ang kadenang pilak sa kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing. Ito lang ba ang meron ka? Isang pirasong basura? Kailangan ko itong ibenta para mabayaran ang utang ko sa poker kagabi. Total, nakatira ka naman dito ng libre. Ituring mo na lang itong kabayaran. Wag po, Mama. Maawa po kayo. Iyan na lang ang alaala ko sa nanay ko. Lahat na po kinuha ninyo sa akin, wag lang po iyan. Lumapit si Wina at lumuhod sa paanan ng matanda. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap, pilit na inaabot ang alahas. Alaala, ang mga taong mahihirap na tulad mo, walang karapatan sa alaala kung may utang pa kayo sa amin. Walang pakundangan na itinulak ni Imelda, si Wina, gamit ang kanyang paa. Tumayo ka riyan at tapusin mo ang trabaho mo. Nakakasuka ang pagmumukha mo. Naiwan si Wina sa sahig. Ang kanyang mga palad ay nakasayad sa malamig na tiles. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, na tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Ang huling piraso ng kanyang dangal at pagkatao ay dinala ng matandang walang puso. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal na niyang ibinaon ay nagsimulang magkaroon ng maliit na kislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina upang kumuha ng tubig para kay Maya. Doon, sa dilim ng pantry, ay naghihintay si Nana Rosa. Ang matandang katulong ay mabilis na lumapit sa kanya at may inilabas na isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalot sa tissue. Heto, anak, kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal dahil pinagbawalan ka ng senyora. Pabulong na wika ni Nana Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay hindi natutulog, makakabawi ka rin sa kanila. Salamat po, Nana Rosa, sagot ni Wina habang mabilis na kinakain ng tinapay. Ang bawat nguya niya ay may halong pait at pasasalamat. Si Nana Rosa lamang ang tanging init sa gitna ng nagiye. Yeyelong bahay na ito. Nang sumapit ang hating gabi, ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang bumasag nang marinig ni Wina ang isang tunog mula sa tabi niya. Ang kanyang anak na si Maya ay nagsimulang umubo. Isang ubo na tila may kasamang hapo at hirap sa paghinga. Hinaplos ni Wina ang noo ng anak at agad siyang napaigtad. Ang balat ni Maya ay kasing init ng baga. Ang bata ay nanginginig at ang bawat paghinga nito ay tila isang malaking pakikibaka. Maya? Maya anak, gising! Pabulong na tawag ni Wina. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang bawat pag-ubo ni Maya ay tila tunog ng nababali na tuyong sanga. Tuyo at mapanganib. Tumingin si Wina sa paligid. Ang kanyang pitaka ay wala ng laman. Ang kanyang telepono ay kinuha ni Imelda. At ang pinto ng mansyon ay nakakandado mula sa labas. Ang bawat ubo ni Maya ay tila isang paalala na sa loob ng bahay na ito, ang kamatayan ay dahan-dahang lumalapit habang ang mga tao sa itaas ay mahimbing na natutulog. Huwag mong sirain ang gabi ko dahil lamang sa isang batang may sinat, Wina. If she's sick, it's because she has your weak poor blood. Now leave me alone. May mahalaga akong pagtitipon bukas at kailangan ko ng pahinga. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Wina. Nakatayo siya sa labas ng nakasarang pinto ng silid ng kanyang biyenan, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Sa kanyang kinalalagyan, naririnig niya ang mahina at hirap na paghinga ni Maya mula sa sala. Isang tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Tumakbo si Wina patungo sa silid ni Ricardo. Umaasang may natitira pang kahit katiting na awa sa puso ng kanyang asawa. Ngunit pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Ricardo na nakasandal sa mga unan, habang si Bella
ay dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga balikat. Ricardo, pakiusap. Si Maya, pagmamakaawa ni Wina, ang kanyang boses ay basag na. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Masyadong mataas ang lagnat niya, hindi na siya halos makahinga. Wina, can't you see? Ricardo is still recovering. Singal ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Huwag kang masyadong paranoid. Bata lang yan, lililipas din ang lagnat niyan. Huwag mong istorbuhin ang pahinga ng asawa mo. Tumingin si Wina kay Ricardo. Naghihintay ng kahit isang salita ng pagpanig. Ngunit iniling lamang ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa ibang dako. Gawin mo na lang ang sinabi ni Mama. Wina, magpunas ka na lang ng katawan niya. I'm tired. My head hurts because of your constant drama. Bumalik si Wina sa sala na tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang dilim ng mansyon ay tila lumalamon sa kanya. Nilapitan niya si Maya na ngayon ay nanginginig na sa taas ng lagnat. Wala siyang pera, wala siyang gamot, at ang lahat ng pinto ay tila nakasara para sa kanila. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakita niya ang isang lumang maleta sa ilalim ng sofa, ang maletang naglalaman ng kanyang tanging alaala ng kanilang kasal. Inilabas niya ang kanyang lumang wedding gown, ang puting tela na simbolo sana ng isang pangakong walang hanggan. Ngunit sa sandaling iyon, ang telang iyon ay wala ng halaga. Sa isang mabilis at marahas na paghila, narinig ang pagkapunit ng mamahaling lace. Walang pag-aalinlangang ginupit ni Wina ang kanyang damit pangkasal upang gawing mga basahan. Isinawsaw niya ang puting tela sa malamig na tubig at dahan-dahang ipinatong sa noo ni Maya. Ang bawat bahagi ng kanyang pangarap ay ginamit niya upang palamigin ang nagbabagang katawan ng kanyang anak. Ngunit ang ubo ni Maya ay lalong lumalim. Ang tunog nito ay tila isang babala ng panganib. Alam ni Wina na hindi sapat ang malamig na tubig. Kung mananatili sila sa bahay na ito, mawawala ang kanyang anak. Dahan-dahang binuhat ni Wina ang anak. Binalot ito ng kanyang sariling manipis na jacket. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang Wina na sunod-sunuran. Hindi na siya ang Wina na takot sa galit ni Imelda. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang malakas na bugso ng hangin. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang mga luha, habang ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, lumilikha ng malalakas na tunog sa bawat pagtama nito sa lupa. Walang payong, walang sapat na saplot, at walang katiyakan kung saan sila pupunta. Lalaban tayo, Maya. Hindi ka kukunin ni Lord sa akin. Bulong ni Wina habang hinahalikan ang noo ng anak. Lumabas siya sa gate ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa putik. Ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa kanyang mukha na parang libu-libong maliliit na bato. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang bawat sasakyan ay mabilis na dumadaan at tilamsik ng tubig ang ibinibigay sa kanila, itinaas ni Wina ang kanyang kamay. Umaasang may isang pusong makakarinig sa kanyang tahimik na sigaw. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang hagulhol ng hangin at ang mabigat na paghinga ni Maya, habang ang anino ng isang malaking sasakyan ay unti-unting lumalapit sa kanila mula sa gitna ng dilim. Lord, kung kukunin niyo po kami, sana ay sabay na kaming dalawa ng anak ko. Huwag niyo pong iwan ang isa sa amin dahil pareho na kaming walang matatakbuhan sa mundong ito. Ang boses ni Wina ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan, nalulunod sa ingay ng malakas na buhos ng ulan. Nakaluhod siya sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay baon sa malamig na putik, habang ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga ni Maya mula sa hagupit ng hangin. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ng mga gatsalyan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin,
Isang pares ng matitinding ilaw ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Narinig ang mahabang pagdausdos ng mga gulong sa basang semento na naglikha ng tilamsik ng tubig bago ito tuluyang huminto sa kanyang tapat. Ang marahang paglapat ng pinto ng isang mamahaling sasakyan ay tila isang hudyat na ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya. Hisha, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Ang boses ng isang matandang lalaki, puno ng awtoridad ngunit may halong pag-aalala, ay narinig sa likod ng malakas na ulan. Hindi na nakasagot si Wina. Ang kanyang huling lakas ay naubos na sa pagyakap kay Maya. Ang tanging nagawa niya ay itaas ang kanyang nanginginig na kamay bago tuluyang bumigay ang kanyang malay. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumandal sa malamig na gulong ng sasakyan. Nang muling magmulat ng mga mata si Wina, hindi na amoy putik at ulan ang kanyang paligid. Sinalubong siya ng amoy ng antiseptiko at ang banayad na init ng isang pribadong silid sa ospital. Ang puting kisame ay tila isang ulap na nagbibigay ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Maya, ang anak ko. Ang unang sambit ni Wina, pilit na ibinabangon ang kanyang mahinang katawan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ang inyong anak ay ligtas na. Nakababa na ang kanyang lagnat at mahimbing na natutulog sa kabilang kama. Wika ng isang nurse na agad lumapit sa kanya upang ayusin ang suwero. Sa gilid ng bintana, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng isang napaka-eleganteng Amerikana. Si Don Arsenio Montemayor. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng tigas bilang isang makapangyarihang negosyante ay ngayon ay puno ng isang hindi maipaliwanag na emosyon habang nakatingin kay Wina. Dahil sa panghihina, muling sumandal si Wina sa unan. Sa kanyang pagkilos, ang suot niyang hospital gown ay bahagyang lumaylay sa kanyang balikat. Doon, sa ilalim ng kanyang buhok na bahagyang basa pa, ay nalantad ang isang maliit na balat sa gabi. Isang marka na hugis pakpak ng ibon. Nakita ni Wina ang biglang pagbabago sa mukha ni Don Arsenio. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig at ang kanyang mga mata ay pumatak ang luha. Lumapit ang matanda sa kama ni Wina. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat na tadhana. Hija, ang iyong nanay, sino siya? Ang tanong ni Don Arsenio. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng bugso ng damdamin. Naguguluhan man. Dahan-dahang inabot ni Wina ang kanyang maliit na bag na nakapatong sa side table. Inilabas niya ang kupas na kadenang pilak na may locket. Ang tanging kinuha niya mula sa mga gamit ni Imelda bago siya tumakas. Ito po ang tanging naiwan ni nanay sa akin bago siya mamatay sa probinsya. Si Elena po ang pangalan niya. Pabulong na sagot ni Wina. Nang hawakan ni Don Arsenio ang kadenang pilak, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Mahigpit niyang pinisil ang alahas. Ang bawat kanto nito ay tila pamilyar sa kanyang mga palad sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Wina, hindi na bilang isang estrangherong tinulungan sa kalsada, kundi bilang isang nawawalang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Elena, ang aking panganay na anak, ang pabulong na wika ni Don Arsenio habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Saan ka nanggaling, Hija? At bakit ganito ang kalagayan ng kaisa-isang apo ko? Nakatitig si Wina sa matanda. Ang kanyang puso ay tila nakakita ng isang kanlungan na hindi niya akalaing mag-e-exist. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang takot. Ang takot na baka ang panaginip na ito ay bawiin muli ng malulupit na kamay ng mga gatchalian. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo magkakasama. Sa gitna ng sakit at hirap, sa panahong ang bawat hininga mo ay parang isang panalangin na halos hindi marinig. Ang marahang tinig ni Don Arsenio ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa naninigas na katawan ni Wina. Nakaupo ang matanda sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata
ay hindi umaalis sa mukha ng kanyang apo. Sa kabilang kama, mahimbing na natutulog si Maya. Ang kanyang paghinga ay regular na at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay unti-unti nang bumabalik. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na naramdaman ni Wina na hindi niya kailangang magbantay ng mag-isa. Ang bawat detalye sa silid na ito ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa malalambot na unan hanggang sa sariwang mga bulaklak na nagbibigay ng bango sa paligid. Ngunit para kay Wina, ang lahat ng ito ay tila isang magandang panaginip na maaari niyang gisingan anumang oras upang muling harapin ang lupit ni Doña Imelda. "Kumain ka muna, Hija. Kailangan mo ng lakas para sa iyong anak," wika ni Don Arsenio habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay muling mawala si Wina sa kanyang paningin. Dahan-dahang tinanggap ni Wina ang mangkok. Ang init nito ay dahan-dahang nanuot sa kanyang mga palad. "Bakit niyo po ako tinutulungan? Isang estranghero lang po ako sa inyo. At ang pamilya ko, ang mga Gatchalian, baka hanapin nila ako." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Arsenio. Ang mga Gatchalian ay walang halaga sa harap ng pamilyang Montemayor at hindi ka estranghero, Wina. Ang bawat linya sa iyong mukha, ang bawat kislap ng iyong mga mata ay nagpapaalala sa akin sa anak kong si Elena. Siya ang aking prinsesa na pinili ang mamuhay sa payak na paraan dahil sa pag-ibig, ngunit tila ang tadhana ay naging malupit sa kanya. Ikinuwento ni Wina ang naging buhay nila sa probinsya, ang pagsisikap ng kanyang ina na buhayin siya ng mag-isa hanggang sa huling sandali nito. Ikinuwento niya rin ang pagsusumikap niyang makatapos at ang pagkakamaling tawaging pamilya, ang mga taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Sa bawat salita ni Wina, ang kamao ni Don Arsenio ay unti-unting humihigpit sa gilid ng upuan. Nang makatulog muli si Wina dahil sa gamot, dahan-dahang tumayo si Don Arsenio. Lumapit siya sa kanyang apo at gamit ang nanginginig na mga daliri, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ni Wina na naiwan sa unan. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi siya papayag na ang huling bakas ng kanyang dugo ay muling yurakan ng kung sino man. Lumabas ang matanda sa silid, kung saan naghihintay ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Gawin ninyo ang DNA test sa pinakamabilis na paraan at bantayan ninyo ang bawat galaw sa mansyon ng mga Gatchalian. Huwag ninyong hahayaang malaman nila kung nasaan ang aking apo." Lumipas ang ilang oras, ang bawat segundo ay tila 1 taon para kay Don Arsenio. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng ospital, nakatanaw sa malayo habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang katahimikan sa hallway ay nabasag lamang ng mahinang paglakad ng isang doktor na may hawak na puting sobre. "Don Arsenio, heto na po ang resulta," ang wika ng doktor. Ang boses ay puno ng paggalang. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila kasing lakas ng kulog sa kanyang mga pandinig. Habang binabasa niya ang mga numero sa loob, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila huminto. 99% at 70. Isang katotohanang hindi na mababali ng anumang salita. Sa loob ng silid, muling nagising si Wina nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Don Arsenio, hindi na bilang isang matandang tumutulong sa kalsada, kundi bilang isang lolo na sa wakas ay nahanap na ang kanyang kayamanan. Lumapit ang matanda kay Wina at hinawakan ang kanyang mga kamay nang may panginginig. "Wina, apo ko, hindi ka na kailanman babalik sa bahay na yon. Hindi ka na muling luluha dahil sa kanila. Dahil simula sa araw na ito, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mayroon ng pamilyang Montemayor." Nakatitig si Wina sa sobrang hawak ni Don Arsenio. Ang kanyang isipan ay tila isang malaking gulo.
Isang tagapagmana, siya na binaliwala, inalipusta at itinapon na parang basura ay isa palang Montemayor. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang anino ng pangamba ang gumapang sa kanyang puso. Kung malalaman ng mga Gatchalian ang katotohanan ito, ano ang gagawin nila upang muli siyang makuha at magamit ang kanyang bagong kapangyarihan? Huwag kang padalos-dalos, Hija. Ang paghihiganti ay hindi isang mabilis na apoy na tumutupok agad, kundi isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang nagpapagiba sa pinakamatibay na pundasyon. Hahayaan muna natin silang maniwala na sila ang nagwagi hanggang sa sila mismo ang humukay ng sarili nilang libingan. Ang mga salita ni Don Arsenio ay tila isang babala at gabay habang nakaupo sila sa loob ng isang itim at mamahaling sasakyan na nakaparada malayo sa mansyon ng mga Gatchalian. Hawak ni Wina ang kamay ni Maya, na ngayon ay maayos na ang kalagayan. Labag man sa kanyang loob, kailangan niyang bumalik sa impyernong iyon. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang espiya sa loob ng sarili niyang kuta. Pagbaba ni Wina sa sasakyan, hinayaan niya ang kanyang balikat na lumaylay at ang kanyang mukha na magmukhang pagod at talunan. Habang naglalakad siya patungo sa malaking gate, ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na sakripisyo. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na lumang jacket, nararamdaman niya ang init ng isang maliit na recording device na ibinigay ng mga tauhan ni Don Arsenio. At bumalik din ang palaboy. Ang boses ni Doña Imelda ay agad na sumalubong sa kanya pagkapasok niya sa pintuan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, nakapamaywang, at ang mga mata ay puno ng matinding galit. Saan mo dinala ang apo ko? At paano ka nagkaroon ng kapal ng mukha na umalis ng walang pahintulot ko? Patawad po, Mama. Dinala ko lang po si Maya sa klinika sa kanto. Wala po kasi kayo rito at hindi na po siya makahinga. Pabulong na sagot ni Wina, ang kanyang boses ay pilit na nanginginig. Nanatili siyang nakayuko, itinatago ang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sinungaling! Alam kong nagpunta ka sa kung saan para humingi ng limos. Isang mabilis na pag-amba ng kamay ang ginawa ni Imelda, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tumuloy. Umakyat ka na sa itaas. Maraming kalat sa kwarto ni Ricardo na kailangan mong linisin at huwag mong asahan na pakakainin kita ngayong gabi. Habang paakyat ng hagdan, nasa lubong ni Wina si Bella. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling seda na robe. Hawak ang isang baso ng alak. Tumingin ito kay Wina mula ulo hanggang paa nang may matinding panlilibak. Wina, ang dumi-dumi mo naman. Huwag kang lalapit kay Ricardo. Baka mahawa pa siya sa dumi na dala mo mula sa labas. Wika ni Bella. Bigla nitong itinaas ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa balat ang pumailan lang sa tahimik na hallway. Ang sampal ni Bella ay nagdulot ng matinding hapdi sa pisngi ni Wina, dahilan upang bahagyang tumagilid ang kanyang mukha. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng dati, dahan-dahang humarap si Wina. Isang matipid at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng isang panganib na hindi pa nakikita ni Bella noon. Bakit ka nakangiti? Nababaliw ka na ba? Ang tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa hindi maipaliwanag na takot. Wala lang, Bella. Iniisip ko lang kung gaano kasarap ang pakiramdam kapag ang lahat ng kinuha niyo sa akin ay bumalik ng doble. Pabulong na sagot ni Wina bago ito dahan-dahang naglakad palayo. Iniwang tulala at nanginginig ang babae sa gitna ng hallway. Nang sumapit ang oras ng paglilinis sa library ni Doña Imelda, maingat na kumilos si Wina. Habang nagpupunas siya ng alikabok, napansin niya ang isang punit na papel sa loob ng basurahan sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga numero at ang pangalan ng isang foundation. Isang charity foundation
na pag-ari ng mga gatsalyan na ginagamit pala upang itago ang mga nakaw na pondo mula sa ibang mga kumpanya. Anong ginagawa mo riyan? Ang boses ni Doña Imelda ay biglang narinig mula sa pinto. Mabilis na itinago ni Wina ang papel sa loob ng kanyang medyas at muling nagpatuloy sa pagpupunas. Wala po, Mama. Nililinis ko lang po itong ilalim ng mesa. Bilisan mo riyan. May mahalagang bisita tayo bukas mula sa Montemayor Group. Kailangang maayos ang lahat dahil ito na ang huling pag-asa nating maisalba ang bahay na ito. Wika ni Imelda na tila nakikipag-usap na rin sa sarili. Ibebenta ko na ang lahat basta makuha lang natin ang kontratang yon. Napatigil si Wina sa kanyang ginagawa. Ibebenta ang bahay? Ang mansyong ito na itinuturing nilang kaharian ay itataya ni Imelda sa isang kumpanyang hindi niya alam na ang may-ari ay ang mismong taong nagligtas kay Wina sa gitna ng bagyo. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa isipan ni Wina. Ang pagbagsak ng mga gatsalyan ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang siya mismo ang magsasakatuparan. Sapat na ang halaga ng life insurance niya para mabayaran ang lahat ng utang natin at makapagsimula tayo ng bagong buhay sa ibang bansa, Ricardo. Konting tiis na lang, mawawala na rin ang istorbo sa buhay natin. Ang boses ni Bella ay narinig ni Wina mula sa maliit na speaker ng kanyang itinagong recording device. Nakatayo si Wina sa loob ng madilim na laundry room. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa batya ng malamig na tubig habang nilalabhan ang mga manchadong baro ni Ricardo. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang nagpapamanhid sa kanyang buong pagkatao. Hindi na lamang basta pagtataksil ang naririnig niya. Ito ay isang plano ng pagpaslang. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ngayon ay nagbibilang na ng araw kung kailan siya mawawala para lamang sa pera. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mabubisto, Bella. Ang sagot ni Ricardo, ang boses nito ay walang bahid ng pag-aalinlangan o pagsisisi. Pagod na rin akong makita ang pagmumukha niya. Every time I look at her, nararamdaman ko ang bigat ng kahirapan niya. I want a fresh start, and her insurance is our golden ticket. Dahan-dahang binitawan ni Wina ang barong nilalabhan. Ang tubig sa batya ay hindi na gumagalaw, tila nakikiramay sa pananahimik ng kanyang mundo. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na ngayon ay tuluyan ng namuo sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lasa ng kalawang. Lumabas si Wina mula sa laundry room at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo ng mga katulong. Doon, sa harap ng isang maliit at basag-basag na salamin, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang mga pisngi ay tila mas lalong numipis dahil sa puyat at gutom. Kumuha siya ng isang basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang kanyang pisngi, ang bahaging madalas sampalin ni Imelda at Bella. Sa bawat haplos, tila binubura niya ang lahat ng sakit, lahat ng alaala ng isang Wina na marupok at madaling saktan. Hinding-hindi na muling dadaloy ang mga luha ko para sa iyo, Ricardo, ang pabulong niyang wika sa kanyang refleksyon. Ang bawat patak ng pawis at dugo na kinuha ninyo sa akin ay babayaran ninyo ng buo. Ang kanyang tinig ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol na hindi na mababago. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng ningning na hindi pa nakikita sa kanya noon. Isang ningning ng isang babaeng handang sunugin ang tulay na dati niyang tinitirhan upang makatawid sa panibagong buhay. Nang lumabas siya, narinig niya ang malakas na pagtatalo sa loob ng library. Si Doña Imelda ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses
ay puno ng desperasyon at huwad na awtoridad. I don't care about the interest rates. Isangla ninyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Gatchalian. Ang kailangan ko ay ang cash para ma-invest sa Montemayor project bukas. Sigaw ni Imelda sa kausap. Ito na ang pagkakataon nating bumalik sa taas. Kapag nakuha natin ang kontratang yon, barya lang ang halaga ng mansyong ito. Napatigil si Wina sa tabi ng pintuan. Ang anino niya ay mahaba sa sahig. Tila isang madilim na hula sa hinaharap ng mga tao sa loob. Isang laang mansyon, ang bahay na ito na puno ng mga lihim at kasalanan ay itataya ni Imelda sa isang laro na ang baraha ay nasa kamay na ni Wina. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wina. Habang iniisip ng mga Gatchalian na abot kamay na nila ang langit, hindi nila alam na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay dahan-dahan nang bumibigay. Ngunit ang hindi inaasahan ni Wina ay ang biglang pagbukas ng pinto ng library. Lumabas si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang manugang na nakatayo roon. Ano pang ginagawa mo riyan, babaeng tuso? Ihanda mo ang pinakamaganda mong damit para bukas. Sasama ka sa amin sa opisina ng mga Montemayor. Singhal ni Imelda habang itinutulak si Wina sa braso. Gagamitin natin ang pagiging martir mo para kumuha ng simpatya sa kanila. At huwag na huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mabulok ang anak mo sa kalye. Nananatiling tahimik si Wina. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko bilang pagsunod. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Imelda ay tila isang imbitasyon sa sarili nitong pagbagsak. Opo, Mama. Sasama po ako. Pabulong na sagot ni Wina. Habang naglalakad palayo si Imelda, naiwan si Wina na nakatingin sa dulo ng pasilyo. Bukas. Bukas ang araw na magbabago ang lahat. Ngunit ang katanungan ay mananatili. Handa ba siyang harapin ang mukha ng kanyang nakaraan sa harap ng lahat ng taong humuhusga sa kanya? Sa bawat titik na iginuguhit ni Wina sa papel, tila binabawi niya ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na ninakaw ng mga Gatchalian sa loob ng 10 taon. Ang silid ay maliit at madilim. Tanging ang liwanag mula sa isang lampara ang nagbibigay ng anino sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Sa harap niya ay nakaupo si Attorney Delgado, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Don Arsenio, na tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang mga kamay ni Wina ay magaspang, ang kanyang mga kuko ay maikli at may mga bakas pa ng matitinding kemikal mula sa detergent na ginagamit niya sa mansyon. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak niya ang isang mamahaling fountain pen, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay puno ng determinasyon, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Tapos na po, Attorney Delgado, pabulong na wika ni Wina. Ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang tinig ng isang martir na asawa. Ito ay malamig at matatag. Nakahanda na ang lahat, Ma'am Wina. Ang kumpanyang bumili ng lahat ng utang at sanla ng pamilya Gatchalian ay nasa ilalim na ng iyong pangalan, ang sagot ng abogado habang maingat na nililigpit ang mga papel. Ang mansyong tinitirhan ninyo ngayon, sa papel, ay pag-aari mo na. Isang kumpas mo lang, maaari mo na silang palayasin. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Wina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dahan-dahang nababawasan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para magdiwang. Naalala niya ang mga gabing nagtatago siya sa ilalim ng kumot gamit ang isang maliit na flashlight para pag-aralan ang mga financial reports na ipinapadala sa kanya ni Don Arsenio. Ang mga numero na dati ay tila mga banyagang simbolo sa kanya ay naging mga sandata na ngayon. Natutunan niyang basahin ang kasakiman ni Doña Imelda sa pamamagitan ng mga utang nito. Natutunan niyang makita ang kahinaan ni Ricardo sa bawat piraso ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang paglustay ng pera sa mga luho at sa babaeng si Bella. Sa loob ng ilang linggo, habang ang lahat sa mansyon ay itinuturing siyang isang basahan,
Si Wina ay unti-unting nagiging arkitekto ng kanilang pagbagsak. Hindi pa ngayon, Attorney Delgado. Gusto ko silang makitang nasa rurok ng kanilang akalang tagumpay bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Wika ni Wina habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas sa maliit na silid. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, patungo sa likod na bahagi ng mansyon, nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat, tila isang aninong bumabalik sa kanyang kulungan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa gate ng mga katulong, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ng taong naghihintay sa kanya. Sabi ko na nga ba, may itinatago ka, Wina. Ang boses ni Bella ay puno ng panunuya at tagumpay. Nakasandal ang babae sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang ang isang mapanuring na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Sino ang matandang lalaking kausap mo? At bakit ka may dalang mga dokumento? Huwag mong sabihing nagbebenta ka na ng katawan mo para lang magkaroon ng pera? Nanatiling kalmado si Wina, bagamat nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Maingat niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Wala kang alam, Bella. Mas mabuting manahimik ka na lang kung ayaw mong masangkot sa mga bagay na hindi mo maiintindihan. O, talaga? Tingin mo matatakot mo ako? Isusumbong kita kay Doña Imelda. Siguradong huling gabi mo na ito sa mansyon kapag nalaman nilang nakikipagkita ka sa ibang lalaki sa gitna ng gabi. Banta ni Bella habang dahan-dahang lumalapit kay Wina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin si Wina ng diretso sa mga mata ni Bella. Sa sandaling iyon, ang takot na inaasahan ni Bella ay hindi niya nakita. Sa halip, isang uri ng awtoridad at pangungutya ang sumalubong sa kanya. Isang aura na tila nagsasabing ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Wina na maaari niyang sampal-sampalin lang. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kasing talas ng isang patalim. Isang maling galaw at ang lahat ng pinagplanuhan ni Wina ay maaaring mabulilyaso. O kaya naman, ito na ang simula ng isang gulo na hindi na mapipigilan. Huli ka, Wina. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga pag-alis mo sa gitna ng gabi? Sino ang lalaking iyon? Sino ang kinakatagpo mo sa likod ng asawa mong nakaratay? Ang boses ni Bella ay tila isang matalim na tili na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mahigpit ang hawak nito sa braso ni Wina habang kinakaladkad siya patungo sa loob ng mansyon. Hindi na nakapanlaban si Wina, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ito na ang huling yugto ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng bubong na ito. Pagpasok nila sa sala, bumukas ang lahat ng ilaw. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Imelda sa kanyang paboritong silya, tila isang hukom na handang magbigay ng hatol na kamatayan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot at sa kanyang tabi ay nakatayo si Ricardo, na bagamat nanghihina pa ay bakas ang panlilibak sa mga mata. Walang utang na loob. Ang unang sigaw ni Doña Imelda, sabay hagis ng isang bungkos ng mga lumang damit ni Wina sa gitna ng sahig. Pinatira ka namin, pinakain, at binigyan ng dangal kahit ikaw ay isang hampas lupa lamang at ganito ang igaganti mo. Ang makipagtalik sa kung sinong lalaki sa labas habang ang anak ko ay nag-aagaw buhay. Mama, hindi po totoo ang iniisip ninyo. Mahinahong tugon ni Wina, bagamat ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit na pilit niyang sinusupil. Nagpunta lang po ako sa sinungaling. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad ni Bella sa pisngi ni Wina ang muling narinig. Nakita kita, Wina. May dala kang mga papel. May kausap kang matanda. Siguro ay binabayaran ka niya, no? Ganyan ka ba kadesperada para sa pera?
Tumawa ng mapait si Ricardo mula sa kanyang kinalalagyan. Kaya pala hindi ka na nag-aasikaso sa akin. Masyado ka ng abala sa paghahanap ng bagong mabibiktima. Nakakasuka ka, Wina. Mas mabuting umalis ka na sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis. Lumapit si Doña Imelda kay Wina at hinablot ang maliit na bag na hawak nito. Nang walang makitang pera o alahas sa loob, lalong nagngit-ngit ang matanda. Kinuha niya ang mga damit ni Wina at isa-isang itinapon ang mga ito palabas ng pintuan, patungo sa madilim at basang damuhan. Lumayas ka! Ngayon din! Bulyaw ni Imelda habang itinutulak si Wina ng buong lakas. Ang katawan ni Wina ay tumama sa matigas na poste ng gate na naging sanhi ng pagkakaroon ng gasgas sa kanyang braso. Huwag na huwag ka nang babalik dito. At ang anak mo? Isama mo na ang batang iyan. Ayaw ko ng maruming dugo sa loob ng mansyon ko. Binuhat ni Wina si Maya na umiiyak na dahil sa ingay at gulo. Nakatayo siya sa labas ng gate habang ang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal na pinto ay tila isang pinal na hatol. Ang ulan ay dahan-dahang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang muling pagkadapa. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumayo, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa maliit na siwang ng gate ng mga katulong. Si Nana Rosa, na may luha sa mga mata, ay mabilis na iniabot ang isang itim na supot ng basura. Wina, anak. Heto ang ilang damit ni Maya at ang maliit niyang kumot. Pasensya ka na. Ito lang ang nagawa kong isalba bago nila ilak ang lahat. Pabulong na wika ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka mahuli siya. Mag-ingat kayo, anak. Huwag kang susuko. Salamat po, Nana Rosa. Balang araw, babalikan ko po kayo. Tugon ni Wina habang mahigpit na hawak ang supot. Humarap si Wina sa malaking mansyon na dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat ilaw sa loob ay dahan-dahang pinapatay, tila ang pagtalikod ng pamilyang Gatchalian sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ang dugo sa kanyang braso. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko. Ito ay kasing tuwid ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Tumingin siya sa bintana ng silid ni Doña Imelda kung saan nakita niya ang anino ng matandang nakatingin sa kanya ng may panunuya. Dahan-dahang iginalaw ni Wina ang kanyang mga labi. Isang pangakong tanging ang hangin at ang ulan lamang ang nakarinig. Ngayon, pinapalayas niyo ako na parang aso. Ngunit tandaan ninyo ang gabing ito, ang pabulong niyang wika, ang bawat salita ay puno ng kasing pait na tadhana. Dahil bukas, ang bawat baitang ng hagdanang iyan ay luluhuran ninyo sa paanan ko. Tumalikod si Wina at naglakad palayo sa dilim. Bit-bit ang kanyang anak at ang supot ng mga basahan patungo sa isang sasakyang naghihintay sa dulo ng kalsada, isang sasakyang may tatak ng pamilyang Montemayor. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng maging isang tao. Nakalimutan ko na ang amoy ng mamahaling sabon, ang lambot ng telang seda sa aking balat, at ang pakiramdam ng isang haplos na hindi puno ng pananakit. Ang boses ni Wina ay halos isang bulong habang nakatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng kanyang bagong silid sa mansyon ng mga Montemayor. Ang paligid ay nababalot ng karangyaan na tila kinuha mula sa isang panaginip. Ang mga kurtinang ginto, ang kama na kasing lambot ng mga ulap, at ang bango ng mga sariwang rosas na nakalagay sa bawat sulok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang mga mata ay nananatiling may bakas ng kalungkutan na hindi kayang burahin ng anumang yaman. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga kamay. Ang mga bitak at gaspang na nakuha niya sa kakalaba at kakalinis sa bahay ng mga Gatchalian ay unti-unti nang naglalaho dahil sa mga espesyal na langis at masahe. Ngunit para kay Wina, ang mga pilat sa kanyang puso ay hindi kasing daling gamutin.
Nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng bawat sampal ni Doña Imelda at ang lamig ng bawat pagtalikod ni Ricardo. Pumasok sa silid ang isang grupo ng mga eksperto sa pagpapaganda na ipinatawag ni Don Arsenio. Sa loob ng ilang oras, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay dumaan sa isang masusing pagbabago. Ang kanyang buhok na dati ay tuyo at walang buhay ay naging kasing dulas ng sutla. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng ningning na tila nagmumula sa loob. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang kanyang panlabas na anyo, kundi ang apoy na dahan-dahang naglalagablab sa kanyang mga mata. Ito na ang iyong oras, Wina. Ang entabladong ito ay inihanda ko para sa iyo, wika ni Don Arsenio habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Ang matanda ay nakasuot ng isang formal na Amerikana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang apo. Ngayong gabi, ang buong bansa ay malalaman kung sino ang tunay na reyna ng mga Montemayor. Handa ka na ba? Handa na po, Lolo. Tugon ni Wina. Ang kanyang boses ay matatag. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi lang po para sa akin ang gagawin ko ngayong gabi, kundi para na rin kay Maya at sa lahat ng babaeng pinili ang manahimik habang sila ay inaabuso. Inilabas ng mga katulong ang isang mahabang bestida na kulay pula, isang pulang kasing tindi ng nagbabagang apoy. Ang tela ay yumayakap sa bawat kurba ng katawan ni Wina, nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at awtoridad. Upang itago ang maliit na pilat sa kanyang braso na nakuha niya noong gabing pinalayas siya, isinuot niya ang isang pares ng puting tayren na umabot hanggang sa kanyang siko. Habang isinusuot-uso niya ang kanyang mga hikaw na gawa sa pinakamalinis na brilyante, narinig niya ang malakas na tunog ng mga sasakyang dumadating sa labas ng malaking hall kung saan gaganapin ang selebrasyon. Alam ni Wina na naroon na ang mga gatsalyan. Alam niyang sa mga sandaling ito, si Doña Imelda ay abala sa pagpapakitang tao, umaasang makuha ang kontratang magliligtas sa kanila mula sa pagkakabangkarote. Tumingin uli si Wina sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang Wina na nagmamakaawa para sa gatas ng kanyang anak. Hindi na siya ang Wina na yumuyuko sa bawat utos ng kanyang biyenan. Ang babaeng ito ay isang Montemayor, isang babaeng may sapat na lakas upang wasakin ang lahat ng kasinungalingang bumuo sa kanyang nakaraan. Ricardo, Mama, sana ay naging masaya kayo sa huling gabi ng inyong pansamantalang kaligayahan. Pabulong niyang wika sa hangin. Dahil pagbukas ng mga pintong yan, ang impyernong naranasan ko ay ipaparanas ko sa inyo ng paulit-ulit. Dahan-dahang lumakad si Wina patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na naghuhudyat ng wakas. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon at sa kanyang paglabas, ang mundo ay hindi na muling magiging pareho para sa mga taong naniwalang kaya nilang tapak-tapakan ang isang pusong tapat. Minsan, ang pinakamasakit na paraan para saktan ang iyong kaaway ay ang ipakita sa kanila na wala na silang halaga sa iyong mundo, na ang bawat latay na iniwan nila sa iyong kaluluwa ay naging hagdan mo patungo sa isang rurok na hinding-hindi nila maaabot. Ang malaking bulwagan ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Bawat isa ay may hawak na baso ng mamahaling alak at mga ngiting kasing plastik ng mga dekorasyon sa paligid. Sa gitna ng karamihan, naroon ang mga gatsalyan. Si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap sa mga dating kakilala, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang makapal na makeup. Habang si Ricardo ay nakatayo sa tabi nito, tila isang aninong pilit na naghahanap ng sariling liwanag.
Don't worry, Mama. Kapag lumabas na ang tagapagmana ng mga Montemayor, sisiguraduhin kong makuha ang atensyon niya. We just need this contract. Pabulong na wika ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay gala sa bawat panauhing dumarating. Narinig ang marahang pagbukas ng dambuhalang pintuan ng bulwagan. Ang tunog ng mga bisagra ay tila isang hudyat na nagpatahimik sa lahat ng usapan. Mula sa labas, pumasok ang isang babae na nakasuot ng isang mahabang bestida na kulay pula. Isang kulay na tila humihigop sa lahat ng liwanag sa loob ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo na tila tibok ng puso ng isang naghihiganti. Napalingon si Doña Imelda, ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. Sino ang babaeng yan? Ang ganda niya. Pero bakit parang pamilyar ang kanyang mga mata? Hindi nakasagot si Ricardo. Ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang babaeng papalapit sa kanilang kinalalagyan. Ang bawat kurba ng mukha nito, ang bawat galaw ng mga balikat, at ang kislap sa mga mata nito ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ngunit ang babaeng ito ay may dalang awtoridad na hindi niya kailanman nakita kay Wina. "Excuse me, young lady," wika ni Doña Imelda habang humaharang sa daanan ni Wina. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis. "I am Doña Imelda Gatchalian. Hindi ko yata kayo nakita sa mga nakaraang event. Ikaw ba ang kinatawan ng mga Montemayor?" Dahan-dahang huminto si Wina. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kasing talas ng isang labaha. Tinanggal ni Wina ang kanyang suot na itim na salamin at doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ay nalantad ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. "Wina?" Ang sabay na sigaw ni na Ricardo at Imelda. Ang kanilang mga tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at gulat. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wina. Hindi niya nilingon si Ricardo. Sa halip, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Doña Imelda na ngayon ay tila nawawalan na ng kulay sa mukha. "Sino ang tinatawag mong Wina, senyora? Ang babaeng pinatapon ninyo sa gitna ng bagyo ay matagal nang inanod ng sarili niyang mga luha. Anong drama ito? Paano ka nakapasok dito? Siguro ay nagnakaw ka ng imbitasyon." Singhal ni Imelda. Ang kanyang pagiging agresibo ay bumalik bilang pananggalang sa kanyang kahihiyan. "Guards, ilabas ang babaeng ito." Isang impostora ang pumasok sa loob ng hotel. Mabilis na lumapit ang tatlong lalaking nakauniporme ng pangseguridad. Inaasahan ni Imelda, nakakalad ka rin nila si Wina palabas, ngunit ang susunod na nangyari ay tila isang eksena mula sa isang pelikulang hindi niya inaasahang maging totoo. Sa halip na hawakan si Wina, ang mga gwardiya ay sabay-sabay na yumukod sa harap nito nang may matinding paggalang. "Pasensya na po, Senyora Gatchalian," wika ng head of security habang nakatingin kay Imelda nang may malamig na ekspresyon. "Ngunit hindi namin maaaring paalisin ang babaeng nagmamay-ari ng hotel na ito. Siya ay si Miss Wina Montemayor, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Arsenio." Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Imelda ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabagbag ng kristal ay tila ang huling hudyat ng kanilang pagkawasak. Nakatayo si Wina sa gitna ng lahat. Ang kanyang pulang damit ay tila isang watawat ng tagumpay, habang ang mga Gatchalian ay unti-unting nilalamuon ng kahihiyan sa harap ng lahat ng taong dati nilang pinagmamayabangan. Ang batas ng karma ay hindi natutulog, Mama. Minsan, ito ay nagbibihis ng pulang bestida at bumabalik sa iyo sa gitna ng iyong pinakainaasam na tagumpay para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyong dangal. Ang boses ni Wina ay malamig, matatag, at bawat salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang mga spotlight ay nakatutok sa kanya, habang ang mga Gatchalian ay nananatiling nakaluhod sa kahihiyan
sa harap ng pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang dagundong ng dagat na dahan-dahang lumulunod sa huling pag-asa ni na Ricardo at Imelda. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Wina ay bumukas. Ang mga tao sa bulwagan ay sabay-sabay na napasinghap. Hindi ang plano para sa bagong proyekto ang lumabas doon, kundi ang mga malilinaw na kuho ng CCTV sa hotel room kung saan nahuli si Ricardo kasama si Bella. Ang bawat halakhak nila, ang bawat pag-uusap tungkol sa pagkuha ng life insurance ni Wina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Wina, patayin mo yan. This is a mistake. Fake news yan. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang namumutlang mukha. Sinubukan niyang lumapit sa entablado, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking bodyguard na tila mga pader na bakal. Ang tanging pagkakamali rito, Ricardo, ay ang paniniwala mong mananatili akong bulag sa iyong kabuktutan. Tugon ni Wina habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng stage. Kasunod nito, lumabas sa screen ang mga financial audits ng Gatchalian Foundation. Ang mga dokumento ay nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw ni Doña Imelda sa pondo ng mga mahihirap upang mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal at mapanatili ang kanyang huwad na karangyaan. Ang bawat transaksyon, ang bawat pirma ng matanda ay nalantad sa harap ng lahat ng taong dati niyang kinukutya dahil sa kahirapan. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako dahil pinalayas kita. Tili ni Doña Imelda, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang lalong nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binuksan ni Wina ang kanyang maliit na clutch bag. Inilabas niya ang lumang Rolex na relo, ang regalong pinag-ipunan niya ng 1 linggong walang kain, ang simbolo ng 10 taon ng kanyang pagtitiis at katapatan. Tinitigan niya ito ng sandali. Ang basag na salamin nito ay nagpapakita ng liwanag ng chandelier. 10 taon akong naging bulag. 10 taon akong naging alipin ng isang pamilyang ang tanging yaman ay ang kanilang kasinungalingan. Wika ni Wina. Inihulog niya ang relo sa paanan ni Ricardo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. Iyan ang halaga ng pag-ibig ko sa iyo, Ricardo. Basag, luma, at wala nang pakinabang. Sa gilid ng bulwagan, nakita ni Wina si Bella na dahan-dahang umaatras patungo sa exit, pilit na nagtatago sa likod ng mga panauhin. Ngunit bago pa man ito makalabas, ang malaking pinto ng hotel ay bumukas at pumasok ang 4 na pulis na nakauniforme. Miss Bella Di Maguiba, you are under arrest for conspiracy to commit murder and insurance fraud. Ang boses ng pulis ay mariin at walang pasubali. Ang tili ni Bella nang marinig ang tunog ng posas na komandado sa kanyang mga kamay ay tila isang musika sa pandinig ni Wina. Tumingin si Bella kay Ricardo, umaasa ng tulong. Ngunit ang lalaki ay nakayuko na lamang sa sahig, tila isang basang sisiw na nawalan ng boses. At para sa inyo, Doña Imelda, pagpapatuloy ni Wina habang iniaabot ang isang asul na folder sa matanda. Ang mansyon ninyo ay opisyal nang na-foreclose ng Montemayor Group. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay na yan. Iwan ninyo ang lahat ng alahas at gamit na binili ninyo, gamit ang perang ninakaw ninyo. Magsimula kayong muli sa putik na dati ninyong ipinapahid sa mukha ko. Napatulala si Doña Imelda sa mga papel na hawak niya. Ang kanyang buong mundo ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Nakatayo si Wina sa itaas, nagniningning sa kanyang pulang bestida, habang ang mga Gatchalian ay unti-unting nilalamon ng madilim na anino ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang dangal ay hindi isang bagay na maaari mong bilhin o isuot na parang alahas, Mama. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng katapatan,
At sa sandaling itapon mo ito para sa iyong kasakiman, hinding-hindi mo na ito muling mababawi kahit gagano ka pa lumuhod sa harap ko. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Gatchalian, ngunit hindi nito dala ang init ng isang bagong simula para sa mga nakatira rito. Sa halip, ang liwanag ay tila isang malupit na saksi sa pagkaguho ng isang kaharian. Nakatayo si Wina sa gitna ng sala, ang kanyang ayos ay simple lamang ngunit puno ng awtoridad, habang ang mga tauhan ng bangko at mga abogado ay abala sa paglilista ng bawat kagamitan sa loob ng bahay. Wina, anak, pakiusap, pag-usapan natin ito. Kami na ang humihingi ng tawad. Ang boses ni Doña Imelda ay basag na, wala na ang talas at lupit na dati ay nagpapayanig sa puso ni Wina. Nakaluhod ang matanda sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Wina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng luhang nagmantsa sa kanyang pisngi. Para na lang sa dangal ng pamilya Gatchalian, huwag mo kaming itapon sa kalye. Saan kami pupunta? Andiham bisyo. Atisat. Danggal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wina. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang damit. Nasaan ang dangal ninyo noong pinalayas ninyo ako sa gitna ng bagyo? Nasaan ang dangal ninyo noong pinapanood ninyong mamatay sa lagnat ang sarili ninyong apo? Ang mansyong ito ay itinayo ninyo sa ibabaw ng mga kasalanan. At ngayon, oras na para singilin kayo ng tadhana. Sa isang sulok, nakaupo si Ricardo sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Nang marinig niya ang boses ni Wina, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit ng may pag-aalinlangan. Wina, mahal kita. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso ni Bella. Pabulong na wika ni Ricardo. Sinubukang hawakan ang kamay ni Wina. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magagawa nating buuin uli ang pamilya natin para kay Maya. Dito tayo titira. Magbabago ako. Pangako. Tinitigan ni Wina si Ricardo ng diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-ibig na dati ay nagpabulag sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay, Ricardo. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo ay ang komportableng buhay na ibinibigay ko sa'yo habang ako ang nagpapakahirap. Hindi na ako ang babaeng maaari mong bulahin ng mga mabulaklak mong salita. Narinig ang mahinang yabag ng mga paa mula sa kusina. Lumabas si Nana Rosa, dala ang isang maliit na bag ng kanyang mga gamit. Ang matanda ay nakayuko. Tila nahihiya sa nangyayari sa pamilyang pinagsilbihan niya ng maraming taon. Dito nangyari ang isang sandaling hindi inaasahan ng lahat. Tumigil si Wina sa kanyang pakikipag-usap sa mga Gatchalian at mabilis na lumapit kay Nana Rosa. Hinawakan niya ang mga kamay ng matanda at niyakap ito ng mahigpit. Nana Rosa, huwag na po kayong umiyak. Pabulong na wika ni Wina habang hinahaplos ang likod ng matanda. Hindi po kayo aalis para maghanap ng bagong trabaho. Sasama po kayo sa amin ni Maya sa mansyon ng mga Montemayor. Doon, hindi na kayo ituturing na katulong, kundi isang lola at bahagi ng aming pamilya. Ang hagulhol ni Nana Rosa ay narinig sa buong sala. Isang tunog ng pasasalamat at ginhawa. Sa gitna ng kaguluhan at paghihiganti, ang kabutihan ng puso ni Wina ay nagniningning pa rin. Tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Sobra-sobra na ang nakuha ninyo sa akin. Pagpapatuloy ni Wina habang humaharap uli kina Ricardo at Imelda. Ngayon, lisanin ninyo ang bahay na ito. Iwan ninyo ang mga susi, ang mga sasakyan, at ang mga alahas na binili ninyo gamit ang pondong ninakaw ninyo. Ang bawat gamit sa bahay na ito ay kukunin ng gobyerno para ibalik sa mga taong ninakawan ninyo. Sa huling pagkakataon, narinig ang malakas na tunog ng paglapat ng pintuan ng mansyon habang sina Ricardo at Imelda ay nakatayo sa labas ng gate.
Bitbit lamang ang iilang damit na nakabalot sa mga plastic bag. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng sasakyan ni Wina na dahan-dahang umaalis, bitbit ang bagong pag-asa at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tumingin si Wina sa side mirror ng sasakyan. Nakita niya ang anino ng mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang bawat baitang ng hagdanang iyon ay naging piping saksi sa kanyang pagtitiis. At ngayon, ito rin ang naging saksi sa kanyang huling tagumpay. Ang mga sugat sa balat ay dahan-dahang naghihilom sa tulong ng mga gamot at panahon. Ngunit ang mga sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng higit pa sa yaman. Nangangailangan ito ng katahimikan, ng pagtanggap, at ng isang bagong dahilan upang muling bumangon. Ang umaga sa mansyon ng mga Montemayor ay laging nagsisimula sa amoy ng mga sariwang gumamela at ang malambing na huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Nakaupo si Wina sa beranda, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Pinagmamasdan niya ang malawak na hardin kung saan ang bawat halaman ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang amoy ng detergent at alikabok na dati ay tila nakadikit na sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang banayad na init ng sikat ng araw na tila humahalik sa kanyang mukha bilang pagbati sa kanyang kalayaan. Mula sa malayo, narinig niya ang malakas at masayang tawa ng isang bata. Doon, sa gitna ng malawak na damuhan, ay tumatakbo si Maya kasama si Nana Rosa. Ang bata ay may hawak na makulay na saranggula na pilit niyang pinalilipad sa langit. Ang bawat hakbang ni Maya ay puno ng lakas. Ang kanyang mga pisngi ay mapula-pula at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang ubo, wala na ang lagnat, at higit sa lahat, wala na ang takot sa kanyang munting tinig. Iha, masyado kang malalim mag-isip, baka lumalamig na ang tsaa mo. Ang malambing na wika ni Don Arsenio habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Umupo ang matanda sa kabilang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan habang nakatingin sa kanyang apo at apo sa tuhod. Iniisip ko lang po kung gaano kabilis magbago ang lahat, Lolo. Tugon ni Wina habang nakatanaw sa malayo. Ilang buwan lang ang nakalilipas, ang tanging dalangin ko lang ay makabili ng gatas para kay Maya. Ngayon, binigyan niyo po kami ng isang buhay na hinding-hindi ko akalaing mag-e-exist para sa amin. Karapatan niyo ang buhay na ito, Wina. At higit sa lahat, ang ginagawa mo para sa ibang kababaihan ay ang tunay na kayamanan na ipinagmamalaki ko, wika ni Don Arsenio. Itinatag ni Wina ang Alagang Wina Foundation, isang silungan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at pambabaliwala sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa bawat babaeng pumapasok sa kanilang kuta, nakikita ni Wina ang kanyang sarili. Ang bawat kwento ng pagtitiis ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Hindi lamang niya sila binibigyan ng matutuluyan. Tinuturuan niya silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tinuturuan niya silang muling mahalin ang kanilang mga sarili. Ang bawat haplos ni Wina sa mga kamay ng mga babaeng ito ay puno ng pag-unawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng bitak, ay ngayon ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngunit ang katahimikan ng kanilang umaga ay bahagyang nagambala nang lumapit ang isang personal na katulong. Dala ang isang pilak na tray. Doon ay nakapatong ang isang puting sobre na may selyo mula sa New Bilibid Prison. Ang bawat titik sa labas ng sobre ay tila pamilyar. Ang sulat kamay ni Ricardo na dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Wina sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagpapabilis dito dahil sa isang uri ng hindi maipaliwanag na pait. May liham po para sa inyo, Ma'am Wina, pabulong na wika ng katulong bago dahan-dahang umalis. Napatitig si Wina sa sobre. Ramdam niya ang bahagyang panlalamig ng kanyang mga daliri habang inaabot ito. Ang tunog ng pagpunit ng papel
ay tila kasing lakas ng isang babala sa kanyang mga pandinig. Sa loob, ang sulat ni Ricardo ay puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago, at isang pakiusap na bisitahin siya sa loob ng bilangguan bago ang kanyang huling pagdinig sa kaso. Wina, kahit isang pagkakataon lang. Gusto lang kitang makita, gusto kong humingi ng tawad ng personal. Ang ilan sa mga salitang nakasulat sa papel na tila may mga bakas pa ng natuyong luha. Tumingin si Wina kay Don Arsenio na tahimik lamang na naghihintay sa kanyang reaksyon. Ang bawat hininga ni Wina ay mabigat. Ang pagbisita sa bilangguan ay nangangahulugan ng muling pagharap sa mga anino ng kanyang nakaraan. Ito ang huling pintong kailangan niyang buksan upang tuluyang maisara ang aklat ng kanyang pagdurusa. Lolo, kailangan ko po itong gawin. Pabulong na wika ni Wina. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Upang tuluyan ko nang maiwan, ang babaeng dati ay umiiyak sa paanan niya. Habang dahan-dahang itinitiklop ni Wina ang liham, ang hangin ay muling umihip ng malakas. Tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho sa kanyang kasalukuyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay puno ng kaisipang ito na ang huling pakikipagtuos ay hindi gagamit ng galit, kundi ng isang katahimikang mas masakit pa sa anumang salita. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibabalik mo ang lahat sa dati. Minsan, ito ay ang pagtanggap na ang isang tao ay naging bahagi lamang ng iyong kahapon upang turuan ka kung paano pahalagahan ang iyong sarili sa hinaharap. Ang amoy ng kalawang at luma na pintura ay nanunuot sa bawat hininga ni Wina habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng visiting area ng bilangguan. Ang bawat tunog ng mga bakal na pintong bumubukas at sumasara ay tila isang paalala ng kalayaang tinatamasa niya ngayon, nakabaligtaran ng dilim na kinasasadlakan ng mga tao sa loob. Nakasuot si Wina ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang tindig ay matatag, tila isang anghel na bumaba sa isang lugar na puno ng pagsisisi. Nang makarating siya sa harap ng isang makapal na salamin, nakita niya si Ricardo na dahan-dahang inihahatid ng mga gwardya. Ang lalaking dati ay matikas at puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang tuyong, dahong malapit ng tangayin ng hangin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay malalim, at may mga itim na bilog sa paligid, at ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila napakalaki para sa kanyang numipis na katawan. Dahan-dahang naupo si Ricardo at kinuha ang telepono sa gilid. Wina, salamat. Salamat at dumating ka. Ang boses nito ay paos, puno ng panginginig na hindi maipaliwanag. Akala ko ay hinding-hindi mo na ako papansinin kailanman. Hindi agad sumagot si Wina. Tinitigan niya ang lalaki ng may halong habag, ngunit wala na ang sakit na dati ay nagpapaluha sa kanya tuwing gabi. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang lahat, Ricardo. Hindi para saktan ka, kundi para palayain ang sarili ko. Wina, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera. Nabulag ako kay Bella. Wika ni Ricardo habang pilit na idinidikit ang kanyang palad sa salamin. Gabi-gabi ay napapanaginipan ko ang mukha mo at ni Maya. Kung maaari lang ibalik ang oras, hinding-hindi ko kayo sasaktan. Patawarin mo ako, please. Ang paghingi mo ng tawad ay para sa katahimikan ng konsensya mo, Ricardo, hindi para sa akin. Tugon ni Wina. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng semento sa pagitan nila. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko habang kayakap ko ang anak ko. Ngunit ang kapatawarang ito ay hindi katumbas ng muling pagtanggap.
Inilabas ni Wina ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapit sa maliit na siwang ng counter. Ito ang mga papeles para sa ating annulment. Tapos na tayo, Ricardo. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa atin ay puputulin ko na ngayon. Nang makita ni Ricardo ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Wina, wala na ba talagang pag-asa? Kahit para na lang kay Maya? Si Maya ay masaya na, Ricardo. Meron siyang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Sagot ni Wina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang simpleng wedding ring. Ang sing-sing na 10 taon niyang isinuot. Kahit na ang bawat araw nito ay puno ng hapdi. Ipinatong niya ang sing-sing sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na ginto ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bilangguan. Tila isang huling alaala ng isang pangakong matagal nang nabasag. Ito na ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Itabi mo yan o itapon mo, nasa iyo na ang desisyon. Wika ni Wina habang dahan-dahang tumatayo. Sana ay mahanap mo rin ang kapayapaan sa loob ng rehas na ito, tulad ng paghahanap ko ng kalayaan sa labas. Hindi na hinintay ni Wina ang sagot ni Ricardo. Tinalikuran niya ang salamin, tinalikuran niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na kabanata. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang niya ay tila nagiging magaan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang masayang musika ng tagumpay. Paglabas niya ng gate ng bilangguan, sinalubong siya ng isang napakaliwanag na sikat ng araw. Doon, sa tapat ng kanyang sasakyan, nakatayo si Don Arsenio kasama si Maya. Nang makita siya ng bata, agad itong tumakbo patungo sa kanya. Ang maliliit na bisig ay nakabukas para sa isang yakap. Mama, uwi na po tayo! Sigaw ni Maya, ang mukha ay puno ng wagas na kaligayahan. Binuhat ni Wina ang anak at hinalikan ito sa noo. Tumingin siya sa asul na langit, huminga ng malalim, at naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang bagyo ay lumipas na, at ang bahaghari sa kanyang buhay ay hinding-hindi na muling maglalaho. Ang dagat ay may kakaibang paraan ng paghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sa bawat paghampas ng mga alon sa pampang, tila may mga alaala na dahan-dahang tinatangay ng tubig patungo sa malayo. Hanggang sa ang matira na lamang ay ang malinis na buhangin at ang bango ng alat sa hangin. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan matatagpuan ang isa sa mga pribadong ari-arian ng mga Montemayor, nakatayo si Wina habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Isang tanawing tila isang obra maestra na iginuhit ng tadhana. Hawak ni Wina ang maliit na kamay ni Maya. Ang bata ay masayang lumulundag sa mababaw na tubig. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa banayad na tunog ng dagat. Tumingin si Wina sa kanyang sariling mga palad. Ang mga sugat, kalyo, at bitak na bunga ng 10 taon ng pagiging alipin sa mansyon ng mga Gatchalian ay wala na. Ang kanyang mga kamay ay makinis na, nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ngunit ang tunay na kagalingan ay nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Mama! Tingnan niyo po! Ang ganda ng shell na nahanap ko! Sigaw ni Maya habang ipinapakita ang isang makinang nakabibi. Napakaganda! Gaya mo, anak! Tugon ni Wina habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, alam ni Wina na ang lahat ng kanyang tiniis, ang gutom, ang mga sampal, ang pang-aapi ay may dahilan. Ito ay upang marating nila ang dalampasigang ito, kung saan ang takot ay hindi na kailanman magiging bahagi ng kanilang buhay. Malayo sa katahimikang ito, sa isang masikip at maingay na eskinita sa lungsod, isang matandang babae ang hirap na nagbubuhat ng isang mabigat na basket
ng mga maruruming labada. Si Doña Imelda, na dati ay hindi madampyan ng alikabok ang mga daliri, ay ngayon ay nagtatrabaho bilang isang labandera para sa isang maliit na laundry shop upang mabayaran ang kanyang mga natitirang utang at magkaroon ng pambili ng pagkain. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay napalitan ng mga paltos sa kamay at ang kanyang dating mapangaping tinig ay naging isang mahina at paos na daing ng pagod. Si Ricardo naman ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, binibilang ang bawat segundo ng kanyang pagsisisi habang pinapanood ang paglipas ng panahon na wala na ang babaeng dati ay itinuring niyang basura. Nangumusta si Don Arsenio kay Wina mula sa beranda ng kanilang rest house, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Alam ng matanda na ang kanyang apo ay hindi na lamang isang tagapagmana ng yaman, kundi isang babaeng may matatag na kaluluwa. Nahanap na ba ni Wina ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi ito ang uri ng kapatawarang bumabalik sa dating gawi. Pinatawad niya ang mga gatsalyan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ng puwang ang puot sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ang lahat ng sakit ay bahagi lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kanyang tunay na sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang pagtitiis ng isang babae ay parang isang malawak na karagatan. Ito ay tahimik, malalim, at tila walang hanggan. Ngunit kapag ang dagat ay napuno na ng dumi at pang-aabuso, asahan mong darating ang mga alon na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Huwag mong hayaang ang iyong utang na loob ay maging kadena na papatay sa iyong dangal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit at ang tunay na pamilya ay hindi ka itatapon sa gitna ng bagyo. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, dinala ni Wina si Maya pabalik sa loob ng bahay. Ang anino nila sa buhangin ay tila isang imahe ng tagumpay at pag-asa. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa bawat dilim na nagdaan, natutunan ni Wina na ang pinakamaliwanag na bituin ay matatagpuan lamang kapag ang langit ay nasa kanyang pinakamaitim na yugto. Isang bagong umaga ang sumikat at sa wakas, ang bawat piraso ng kanyang puso ay muling nabuo sa ilalim ng liwanag ng tunay na pag-ibig. Mahal naming mga tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama kay Wina sa bawat patak ng kanyang luha at sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang tagumpay. Ang inyong pananatili hanggang sa huling sandaling ito ay nagsisilbing inspirasyon upang patuloy kaming humabi ng mga kwentong sumasalamin sa ating tunay na buhay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, hindi ko mapigilang damhin ang bawat pait at sakit, lalo na sa bahagi kung saan kailangang dumaan ni Wina sa gitna ng malakas na bagyo habang yakap ang kanyang may sakit na anak. Ang tagpong iyon ang pinakamahirap isulat dahil doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sakripisyo ng isang ina. Ang kwentong ito ay hinugot ko mula sa mga karanasan ng mga totoong tao sa aking paligid. Mga babaeng naging biktima ng pagkakataon, ngunit piniling maging bayani ng kanilang sariling bukas. Ang paglalakbay ni Wina ay isang paalala na ang pag-ibig, kahit gaano pa ito madurog, ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng lupa. Maaari itong matabunan ng dumi at dilim, ngunit sa tamang panahon at sa tulong ng pag-asa, ito ay muling sisibol at magiging isang matatag na puno. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang sulo na nagbibigay liwanag sa ating landas upang hindi na tayo muling madapa sa madilim na nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na marahil ay naglaro rin sa inyong isipan habang nakikinig. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Wina,
Sa kabila ng lahat ng pananakit at pagpapahiya na naranasan mo, kaya mo rin bang magbigay ng kapatawaran para sa iyong sariling katahimikan? O sapat na ba ang makita ang iyong mga kaaway na nagdurusa sa kanilang sariling mga kamalian? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting kislap sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagsasama, huwag ninyong kalimutang i-share ang inyong mga saloobin sa aming comment section. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na nangangailangan din ng inspirasyon. Ang inyong bawat react at share ay malaking tulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga kwentong magbibigay diin sa ganda at tibay ng ating pagkatao. Hanggang sa muling pagkakataon at sa susunod nating kwento. Maraming salamat at laging tandaan na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay ang pagsikat ng isang mas maliwanag na umaga.